inyong lahat at nandito na po tayo sa pinaka-iintay-intay niyong programa na before lunch at yun ang ating impormasyong pangkalusugan. Maraming salamat muli sa Panginoon dahil ayan, laging masaya ang Lola pagka week starter. Oo, kaya at least maumpisa na naman natin ang buong linggo ng dagdag kaalaman tungkol sa ating mga kalusugan. At maraming salamat at medyo na late kami. At gusto ko lang batiin ang lahat ng mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Maraming salamat po. At nawa ay meron naman tayong 10 million na viewers. Maraming salamat po sa inyo at mag-invite pa rin po kayo at alam nyo naman na Tuesday ngayon ang ating ngayon ay tungkol sa dental health. Kaya maraming salamat din sa mga naunang mga viewers natin. Gusto ko na silang batiin at pasalamatan. Ma'am Linda Quiñones, Ma'am Helen Capundan, at Ma'am Cecil Ampig, Normie Barugues, at Blessy Me Ann Jeronimo, Mary Gonzaga, Cesar Dejos, at Samuel Burse. Hello, sir. At Ma'am Raquel Taha. Ma'am, yun. So far, yun lang naman ang nandito pa sa aking cellphone. Maraming salamat sa inyo at nawa ay invite din kayo ng inyong mga area para kung ano man yung ating maririnig ay maging dagdag kaalaman nga po sa atin. At lalo na yung mga kumakalat na mga sakit ngayon at mag-iingat po kayo at talagang hindi pa po natatapos. Marami pa rin na apektuhan ng mga chickenpox, measles at gayon din ang etong sa mata, sore eyes. Marami na rin po yan. Kaya ingat-ingat po tayo at sabi din namin dito na kung ano ang gusto nyong topic na ma-discuss ay sabihin nyo lang po, i-comment nyo lang at gagawin po namin ang lahat para maibigay sa inyo ang kaalaman tungkol dyan sa mga request ninyo. At maaring nyo na paulit-ulit binabanggit namin, inuulit-ulit ang mga topic. Maaring nasabi nyo, narinig na namin yan, pero ang talagang namin doon ay mapaalalahanan kayo, ma-review. Kasi talagang pag nandyan na, iba na naiisip natin, natataranta na tayo kung ano ba talaga ang dapat gawin, ano ba ang mga first aid, ano ba ang hindi dapat gawin. Kaya maraming salamat sa programa ito at naibibigay natin ang mga kahilingan ninyo. At kami ay natutuwa dahil marami pong nagre-response din po doon. Kaya, yon. At gusto ko ding pasalamatan ang nakaraan nating Sunday services. Talagang ako'y na-bless sa ating mga topic at salamat sa ating pastor na talagang nag-aaral o binibigay talaga lahat ang maibibigay sa atin spiritually. Gayon din na nababanggit niya din doon ang mga pangangailangan natin na physical at nag-ano rin siya doon nagko-comment siya kung ano ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Lalong-lalo na pag tayo ay
inaantok. Yan ang mga sakit ng nandyan sa nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat at gusto ko din batiin si Preacher Daniel Floresta na nakarating na sila ng kanyang family at siyempre mag-a-attend ng PSS graduation at alumni homecoming. At maraming salamat at gusto ko din paalalahanan sa inyo na next week na po ang ating PSS graduation and alumni homecoming. 28 ba ng April? Monday, Tuesday? Oo, kaya mag-ready na rin po tayo, lalo na yung may mga doon sa affair na yon, sa event na yon, yung inyong mga uniform, yung inyong mga dadalhin. Oo, para ding balikatan niyan, kailangan piniprepare nyo na rin ang mga dadalhin ninyo na mga gagamitin doon. Kasi mahirap din yung last minute, may mga naiwan kayo, mahirap po kasi medyo malayo yon, hindi po yun dito gaganapin. Pwedeng pumunta ka lang ng Bayani Road, mabibili mo na yung gusto mo. Pero doon po malayo Actually, wala. Lalo na yung mga paraphernalias na nilalagay sa inyong mga uniform o kaya ang everything na kakailanganin during the graduation and alumni homecoming. Doon sa mga alumni, mag-coordinate lang kayo doon sa mga nyo para malaman ninyo kung ano ang mga isusuot at gayon din ang mga dadalhin ninyo para pag nandoon na ay maayos din ang ng alumni. Kasi kailangan din may mga magdadala, lalo na yung doon sa mga hindi magkakaroon ng kanilang mga gamit or tutulugan. Kailangan meron din kayong mga tent. Kaya yon ang isa kong pinapaalalahanan kayo na dalhin ninyo everything na kakailanganin. At siyempre, may bayad ba doon? May bayad, no? Magdala rin kayo ng mga pocket money nyo kasi kahit papano, marami kayong mga gagastusin din doon. Kaya, ewan ko lang, wala akong idea kung meron na tayong bus or kanya-kanyang sasakyan. I-coordinate nyo lang po sa inyong mga leaders or area. Oo. Siyempre, wala na ngayon free. Lahat may bayad na po ngayon. At dahil sa mahal ng gasolina, ay wala na po nagpapahiram sa atin ng mga sasakyan. Kaya kung meron man, magbabayad tayo. Kaya pagpatuloy din natin na ipag-pray na kung ano man po yung mga kailangan, lahat ay i-provide ng ating Panginoon. At yun, at doon sa mga sasama, huwag niyong kakalimutan yung inyong mga everyday needs, lalo na ang inyong mga gamot. Oo, lalo na sa mga alumni. Yun lang po at ano ba? Medyo wala pa yung ating guest speaker at hindi ko alam kung ano. Kaya sino pa bang mga anuin natin dito?
Ito, nandito na rin si Ma'am Ellen Hermosura, pero alam ko nasa Cagayan na sila. Oo, watching na. Biro na. Salamat sa Panginoon, nakarating na po kayo diyan. Ma'am Belia Quinones, Ma'am Sir Ramon Escalada, siyempre Ma'am Aba Escalada, at gayon din ang ating mahal na Mami Hilda Hunsay. Good morning, ma'am. At siyempre sa mga ano tawag dito, mga senior citizens, sa pangunguna nila ma'am ni Nanay Kaba, Tatay Kaba, at sa lahat ng mga area, mga senior citizen. Good morning po sa inyong lahat, at kahit po makinig kayo, kahit hindi kayo mag-comment. Alam ko kasi mahirap na ngayon magpipindot ng ng mga keys sa sa ating ating mga cellphone. At gayon din Ma'am Rona, good morning. Rona Juliano, at sino pa ba? Sir Cesar Dejos. Sino pa? Anyway, nandito na rin, dumating na yung ating dumating na ating guest speaker, kaya gusto ko nang tawagan agad-agad. Dito ka na magpahinga. At ako yung nahihirapan na magsalita. Hindi na ako ganun magsalita ngayon eh. Hello ma'am. Ano pangalan nga pala ng kasama mo? Ma'am Rose, Rostan. Roltan? Rostan. Rostan? Okay, Rostan. Hello. At syempre, batiin ko na rin ang mga taga-kitchen staff. Ang mga kitchen staff, Ma'am Jovi Gonzaga, si Jay, at Bincula, at si Angge. Ano ang pangalan ni Angge? Ano apelido ng Angge? Angel, Siyempre, nandito si Sir Sam Derilo. Hello, sir. Wala ba si Wala yata si Jenny Rose. Nasa kabila. Hello, at sa lahat, lalo na mga alumni, at mga PSS student, hello kayong lahat dyan, kahit hindi kayo nanonood. Bahala na sa inyo ang inyong mga leaders. Anyway, maraming salamat, at ang hirap din magsalita pag busog ka, Diyos ko. Digay ako ng digay. Anyway, salamat sa Panginoon dahil nabubusog pa tayo. Tawagin ko na ang pinakamaganda nating dentist. Hindi ko alam yung sinasabi ni Conrad eh. Ako na, pita-pitagan. Good morning, ma'am. Doc Lani? Ay, talaga. Aka lang, wala. Hello, good morning po. Good morning sa inyong lahat. Muli, dinala ng Panginoon dito sa ating gawain sa impormasyong pangkalusugan. Hello kayo dyan. I hope nandyan pa po kayo. Nandito pa raw. At makipag-aralan muli patungkol sa dental talk. Yan. Meron na tayong 15 million. Wow, dami na. Hello sa mga 15 million na dyan. Aming viewers. So, salamat. Doc Julie, maraming salamat. Yan. Thank you rin kay Pastor Hill na patuloy po bigyan ng kalakasan ng Panginoon para po sa mga gawain. Lalo na isa na to sa mga nagbibigay sa atin ng mga information, ang IP o impormasyong pangkalusugan. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, pahabol ko na rin si Ma'am Jovi Plomentira at si
Ma'am Lourdes Tud, at sino pa? So far, yun naman ang may mga pahabol din. Ma'am Cecil Cantuba, hello, Ma'am Cecil. At Ma'am Cecil Ampig, good morning. At gusto ko din batiin ang ating mga media men, Sir John Kelaico at Sir Rumi Rodriguez. Oo. Wala yung OJT natin? Friday ba yun? Every Friday. Sige, Ma'am Rosa, ano ka lang dyan, ha? Cool ka lang. Okay. So, anong topic natin? May topic po tayo ngayon. Ready na po ba tayo? Yan. Ako lang pala hindi ready. Teka lang. So, meron tayong bagong topic, pero mga paalala pa rin po ito. Paalala sa atin. Kasi, paalala, gamot yan sa mga, nakakalimot. Ayan. Mga paalala lang po. So, ano po sa umpisa? Ito. Yan. Umpisahan natin yung ating... Tapos, Sir. Ayan. So, ang title po natin ay Oral Problems Ignored. Paano ko siya palalabasin? Nakalap. Sige. Yan, pasensya na po. Hindi techie. Yan. So, yung oral problems ignored. Hindi lang po dental problems, kundi oral problem. Kasi pag sinabing oral, lahat na po yan. Yung, lahat ng tissues na nandyan sa loob ng ating oral cavity. Pag sinabing dental problem, yung mga kangipinan po natin. So, ang ating pong topic, minsan ini-ignore kasi natin yung mga oral problems. So, kaya ignoring oral problems, hindi to dapat. No, hindi natin dapat to ginagawa na ini-ignore lang natin. 'Di ba? Kahit ano namang problem, no, pagka ito ay hindi agad natin inaddress. So ano yung mangyayari? Siyempre, kailangan right away address agad. It brings consequences na naman talaga, no? Mga maraming consequences nangyayari. So, ang di lang nag-i-start sa permanent teeth. Yung simula po ng mga problema sa ipin. Yan ay nagsisimula pa po. Doon pa lang sa milk teeth. Diba? Yung milk teeth natin. So, sa milk teeth pa lang, dapat doon pa lang po binibigyan na ng atensyon yung ating mga ipin ng mga bata. So, unang-una, discuss ko lang uli kung ano yung kahalagahan ng ating temporary teeth ng mga bata. So, syempre, meron yang 20 ng ngipin pag nabuo yung mga temporary teeth, 10 sa taas, 10 sa baba. And then, maliliit lang siya, tapos mapuputi, di ba? Mga cute, ang korte, parang mga mais. So, yan yung temporary teeth natin. Kaya lang, lumalabas yan mga certain ages. Merong mga kanya-kanyang pag-shed off, magfo-fall yung ngipin, pero hindi sabay-sabay. So, according doon sa mga ages, kung kailan mapapalitan yung ipin, ay may kanya-kanya. Siyempre, sa babies pa lang, 6 months, naumpisahan nang lumabas yung temporary teeth. Pero, ibibigyan ko ng diin dun sa pagdating ng permanent teeth. So, ito, makikita natin yung mga nakalabas. Nakita nyo po, parang dinisect yung pisngi para makita natin yung loob. Ano ba itsura ng mga nasa bata po to, mga toddlers. So, kung makikita po ninyo, yung ipin dun sa loob, nasa dulo po ng mga
root tip ng temporary teeth. Kaya yung mga puti-puti na yan, ng ngipin, sa ilalim ng ipin ng temporary, yan po yung mga susunod na permanent teeth. So, nakita natin, di ba? Parang ang ganda nilang tignan, no? So, may mga ages sila. Ito, naka-side view, di ba? So, pag naka-side view, ang makikita natin ay hindi masyadong kita yung central incisor, lateral, mga naka-side view lang. Tong labas na nasa gitna, yan po yung pangil. So, makikita natin na doon sa pagkatapos ng pangil, merong dalawang temporary teeth pa na nakalabas yan sa oral cavity. Pero yung nasa ilalim niya, doon sa tip, doon sa top niya, or doon sa below niya, sa lower, yan po yung permanent teeth na lalabas. Kaya po merong ages po yan. So halimbawa, yung ngipin ng bata, una, lumalabas po yung permanent na central incisor. So lalabas yan, and then aapir unti-unti yung malaking ngipin. No? And then, ibang ages na naman po, susunod, upper na naman. No? Alternate sila. Kung 6 to 7, lalabas yung lower incisor, 7 to 8 naman yung upper central incisor. And then, susunod yung lateral incisor, susunod naman yung taas. So, alternate po yan silang lumalabas. So, naglalaro lang po yan sa ages 6, 7, 6 to 7, 7 to 8. No? Madalas, mahuhuling lumabas po ay pangil. Kasi ang pangil, no, limbawa, doon po sa lower, madalas yan 9 to 10 years old. No, mas maagang lumalabas yung pangil sa lower na permanent. Kesa po doon sa upper, pangil na permanent. Kaya nga madalas, siya yung nauubusan ng pwesto. 'Di ba? Madalas nakikita natin yung pangil. Pag naubusan na yan ng pwesto, nakalabas na kasi yung the rest of permanent teeth, siya yung nakausli, siya yung hindi makalabas, no? Kasi yan siya yung mga nahuhuli pagdating sa permanent, lalo na sa mga incisors. And then, pagdating naman po dyan sa temporary teeth, yun po yung banda rito sa gitna na ng pisngi, yan naman po, madalas din niyang nauunang nasisira. Kasi ang masama doon, ito ay mapapalitan pa ng between 10 to 12 years old. So kadalasan sa clinic, ang mga bata darating, mga 8 years old pa lang. Talagang grabe na ang sira nung kanilang mga temporary molars. Kaya minsan ang parent, akala, gusto nang ipabunot kasi iniistorbo sila sa gabi ng mga bata, mga anak nila. Pero pinapaliwanag ko, no? Sabi namin, pag ito po tinanggal natin, hindi maiiwasan, tulad yung nasa image natin, mawawala po sa linya yung permanent teeth. Maghahanap po agad yan ng para makalabas sila. Kaya lang, wala silang guidance. Kasi nawala yung root di ba? Nakita niyo po yung temporary molars. May guide sila Nakakulong sila doon sa root. Nakita niyo po yung puti na molar na permanent. Doon sila, kasi guide po nila yan habang nag-e-erupt sila. Lumalabas. Kaya po pag napapaaga ng tanggal, yung mga temporary molars, yun yung pinapaliwanag namin na pwedeng maligaw po yung eruption po ng molar na permanent. Sinasabi namin, 8 years old pa lang po to, 9, 10, 11, 12. So 4 years pa po. Hindi natin alam kung saan mapupunta yung mga susunod na permanent. No? Ang kapalit po ng molar na temporary ay premolars, hindi po molar. Kung mapapansin niyo po yung huling-huli, yan po yung 6-year-old permanent molar. Yan po yung first molar. Kasi laging napagkakamalan po yan ng mga pasyente. Na bakit po magkakaroon ng permanent? Hindi pa po nabubunot yung temporary niya.
So, hindi kailangang mabunutan ng ngipin na temporary para lumabas yung first permanent molar. Kasi doon yan sa dulong-dulo, nakita niyo po sa image, dulong-dulo po siya. Bukod doon sa nakapaloob pa na molar. Yung pong nakalabas na. Yan po yung 6-year-old molar. Kaya yan yung madalas ding problema ng mga parent. So, kung titingnan po natin, napakahalaga na hindi natin i-ignore yung mga sira ng temporary na ipin, no? Kasi maraming mga misconception, no, regarding diyan sa mga temporary teeth. Halimbawa, sabihin nila, tawag doon mga dental betrayal list. Betrayal, no? So, sabihin nila, ay, baby teeth pa naman yan hindi naman mahalaga. It doesn't matter, baby teeth pa yan, papalitan pa yan. No? So, mali po yung ganong mindset. No? Aalisin po natin yan, mga parent. Kailangan, dyan pa lang nagsisimula na po yung pag-aalaga ng ipin. Dyan nakasalala yung magandang tubo ng permanent na dentition. So, yung iba naman, sabihin, nagreklamo si anak, tayo masakit yung ngipin ko, hayaan mo na, temporary lang, papalitan pa yan. No? Sabihin, o kaya, saka na tayo pumunta ng dentista. So, pinagpapaliban. No? Mga ano rin yun, dapat hindi rin yun mangyayari sa mga bata. So, isa pa rin, sabihin din ng parent, ay, umiinom naman to ng milk, matibay yan, yung ngipin yan. So, hindi po garantiya pag umiinom ng milk, matibay na. Kasi, meron ding dapat alagaan na sinasayaran sa bibig ng milk. At alam natin, yung milk, meron din niyang factor na makakasira sa ipin. So, makakabuti siya sa buto, no, sa ipin, pero kung hindi nililinis yung ipin, magfo-form ng plaque yan dahil sa content ng mga gatas. So, hindi rin po yun dapat mangyari. Harmful din po ang milk kapag hindi agad nalilinis yung mga ngipin ng ating mga anak. So, isa pa, no? Hayaan mo na yan, maliit pa lang naman yung sira. Kaso, pag ang maliit, naandyan na, kahit gakarayom yan, hindi naman po yan magsasara. Mas lalaki pa po. So, wala pong sabihin, hayaan mo na, kasi lilipas din yan. It will pass on its own. Hindi po yun. Kailangan, maliit pa lang, i-address na. No? Ang ngipin kasi ng temporary, akala nung iba, karamihan ng nanay, wag nang pastahan kasi mabubunot, matatanggal din yung kusa. Diyan pa lang, pwede na pong papastahan yung mga temporary na ipin. Pwede pong papastahan ang mga bata. No? Basta may ngipin na. Even 3 years old nga, ang dami nang nasisiraan ng ngipin. Kasi bakit? Kasi nga, mahilig ang bata. Pinahilig ng magulang, ng nanay, kaya lola, ang bata sa candies, sa chocolate, sa ice cream, no, sa cakes. So, yun po, doon po pinahilig ang mga bata. Kaya yun yung nahiligan nilang kainin, which is, okay lang naman din yun kung naaantabayanan yung paglilinis ng ngipin. Wala naman pong masama, no? Pero pag hindi na antabayanan, ay makita-kita mo, 3 years old pa lang, pudpud na po lahat ang ngipin, no? Wala nang crown, wala na, pudpud na lahat. 3 years old, no? Maraming ganyan. So, yung maliit na butas ng ipin, i-address agad kahit temporary teeth po yan. And then, sabihin ng ibang parent, bata pa masyado tong anak ko para dalhin sa mga ganyang treatment. Hindi po. Basta may ngipin na po ang bata, pwede nyo nang i-visit sa dental office. Kasi para una, masasanay siyang umupo doon sa dental chair. Hindi siya natatakot. Di ba? Kaso ginagawa pa ng parents scarecrow ang mga dentista. Pinapanakot. No, dalhin kita sa dentista. Di natakot na sa amin kasi ginawang panakot. No? Kaya kailangan ma-educate
as early as possible ang mga bata, ma-educate sila na kailangan yung dental visit kahit walang sira. Ganon din ang parents. Anong gagawin? Kailangan may alam din sila na hindi sila matatakot, hindi sila ano. Kaso number one din takot, Oo, ang sila. parent, Oo. lalo na yung tatay. Takot sa dentista. So, yun po, alisin po natin yung mga ganong mindset. So, sabihin, pwede na yan mag-toothbrush kahit isang beses. Saang doktrina po meron nangyari na isang beses pwede na mag-toothbrush sa isang araw. So, as long as kumakain ka, no, sabihin mo sa anak mo, kailangan magtututbrush ka or babanlawan agad ang ngipin. Lalo na kapag mga fruit drinks, mga juices, kasi may acids yan eh. No? Kahit na mga pagkain, prutas, may acid na iiwan sa ngipin. So, yun po, hindi pwede yung bata pa, wag na munang ipatreat. Paupuin na po agad, basta may ngipin, paupuin. Ganun yung mga patients sa dental clinic. Pag may kasamang bata, no, sabihin ko sa mami, yung mami ang nagpapatreat o kaya yung daddy, paupuin mo yan si baby mo para masanay. O, paupuin lang. No? So every time na ganun, kasama lang yung bata, nasasanay silang umupo dun sa dental chair. Para sa kanila, hindi naman pala nakakatakot. Di ba? Tapos ipapahawak ko yung mga mouth mirror. Tapos, papa-introduce mo lang sa kanila kung para saan yun. No? Hindi natin sila iinosentehin pagdating sa ganong bagay. So, isa pa, mas mahalaga rin na ang bata ay ini-x-ray, yung panoramic x-ray. Lalo na pag ganito na po yung stage ng bata. No? Mixed dentition, 4, 5, 6 years old, pwede pong ipa-x-ray. Kasi anong purpose? Para makita po natin kung ano yung kalagayan ng permanent teeth or kung merong mang natatagong mga cavities dyan. So, mahalaga rin ang x-ray even sa bata. So, normal daw yung merong bad breath. So, hindi po yun normal. No? Kailangan, merong something. Kapag merong kakaibang amoy po ang breath ng bata. Okay? So, yan yung mga dapat nating aalisin sa mindset natin. Kapag kinokontra-kontra itong mga bagay-bagay na pag-treat, pag-visit, dental visit. So, yan po yun, mga betrayal, dental betrayal list. So, yun po, pagka sumakit ang ngipin, ang masama, dun lang tayo makakaalala. No? Yun nga, hindi lang naman talaga pag sumakit. No? Regarding, kasi pag sumakit, tapos pinabayaan, hindi natin alam, dun nag-escalate lalo yung problema. No? Lalo nang nagiging severe, imbis na mild lang yung problem sa ngipin, lumalala. And ang masama doon, mas lalong nagiging costly at even dangerous, no? Mas dangerous pa sa ating overall health. So yan, pagka sa adult naman, so sa mga bata, yun natin, no? Yung sa mga kids natin. Pagka sa adult naman, may mga consequences din na pag binabaliwala yung ipin. May mga consequences din. Pagka alam nating may sira, nawala na yung aking image. So, pagka nabaliwala yung mga sira, okay, so sabi dyan, pag binabaliwala natin yan, halimbawa, may tinatawag po kaming irreversible tooth decay. Pag sinabi pong irreversible, ibig sabihin nun, hindi na po yan babalik sa normal. No? Pagka ang ngipin ay nagkaroon po ng butas, palaki na po yan, palaki din ang problema. Palaki ng palaki. Hindi po sabihin, ay, mawawala din yan. Diba? Ay, mo lang yan, lilipas lang yan. Magsasawa din yan sumakit. No? So, hindi po ganon. Hindi pwedeng
pabayaan. And minsan, may mga ngipin na akala ni patient walang sira. So maganda yung molar, pagka tinignan, and then walang kabahid-bahid ng sira, which is sa kanya lang yun, akala niya lang. Pero pagka yun ay inayos na namin, nag-probe na kami, may makakapa po kaming palalim doon sa bandang gingiva. Ayun, nagtatago po yung sira. Kaya po pala nagreklamo si patient na bakit parang pag kinakagat ko, hindi ako komportable. Pero wala naman po sira yung ngipin ko. So, imposible yun. Pagka hindi ka komportable, kahit alam mong wala kang sira, pag tinignan ni dentist yan, merong makukuha at makukuha na problema doon sa ilalim. Yun. Mas madalas doon na yan sa ilalim eh. No? Yung pinaka, even beyond pa ng gilagid. No? One time, meron akong patient na nagpunta sa office na isang linggo. Bakit daw parang namamaga yung pakiramdam niya? Wala naman daw pong sira yung bagang niya. So, as I clean, no, nag-prophylaxis muna kami, and then in-examine ko ng husto yung molar na binabanggit niya. So, doon sa ilalim ng gums, no, in between ng dalawang ipin, parang ganito po yung itsura niya. Pero may mga katabi siyang ipin. So, ibig sabihin, kung hindi ko siya pinoprobe, hindi ko siya mapagbibintangan din. Kasi natatakpan din siya ng isa pang katabing ipin. So, napakahalaga talaga na examine pa rin si dentist at least 3 to 6 months magbi-visit. Kasi meron ding na-detect na sira. As we probe, yun, ginagamitan namin ng matulis, yung explorer, yung around, yung peripheral ng mga molars, mga incisors, at hindi po yan basta-basta nakikita ng mata. Yan po ay may mga instrument na ginagamit. So, ang nangyari, doon sa loob ng gums, even beyond the gums, yung kanyang molar sa ilalim ng crown niya ay ok-ok na pala. Ano yung ok-ok, ma'am? May cavity na, malaki na yung cavity. Sira na, kinain na po ng bacteria na parang may bubong na lang na crown. Yung crown niya, parang nakabubong na lang yung almost half. So, yung kalahati ng from gingiva down, papunta sa root, yun po ay hollow na. Talagang bulok na. So, kaya ang nangyayari, ang reklamo niya, ba't pag kinakagat ko, nagchuchu ako, merong hindi komportable. So, ayun na po yung dahilan. Which is, sabi niya nga, bakit hindi ito nadidetect ng mga previous oral prophylaxis niya? So, yun mahalaga na kailangan super probing ng ngipin para ma-detect yung mga nasa ilalim. Kasi hindi nga yan nakikita. So, yun po yung kalagayan. And then, may cases din na pagdating naman po sa in-between, bawa, ito po, no, x-ray po ito. So, sa x-ray kasi, ang itsura ng mga kinain na ng bacteria, yan po, yung may bilog. So, dark. Supposed to be ang dark na yan, katulad nung nasa taas, light ang kulay. Pero since dark na siya, ibig sabihin, hollow na yan, kinain na po yung buto ng bacteria. So, in between siya, ibig sabihin, mahalaga pa rin na yung dental flossing natin. So, nakapasok dyan sa loob yung bacteria, tapos hindi natatanggal, hindi na-brush, hindi na-floss, hanggang sa nagsiset in na po doon yung plaque. And then, mas dumarami, kumakain ka everyday, napapasukan siya ng napapasukan. At hindi naman yan matatanggal kasi nasa ilalim na yan eh. Kaya nga, napakahalaga nung nagfo-flossing tayo, dental flossing, in between ng mga ipin. So, ito, hindi na nahabol. Ang naging effect po nito ay meron na ring konting
pag uga-uga po yung kanyang molar. Kasi nabawasan po yung suporta ng bone, no? Nababawasan. So, yan po, mahalaga na ine-x-ray din. Sa pag hindi namin makita by our own eye, nag-probe, wala pa rin kasi hindi na inaabot to ng probe. So, x-ray po. Yan. Kaya huwag kayong magre-reklamo pag pinag-x-ray kayo. Kasi kailangan po yun. So, meron namang case na yan po ay sa harapan. So, lateral. Kita nyo yung pudpud na siya. Pero ayaw talaga ni patient magpabunot. So, yan yung sinasabi din namin na hindi lang po yung mga high financial costing ang nangyayari dahil sa kapabayaan, di ba? Mas dumarami po yung gastos. Tapos, ayan, syempre, pagka ganyan, mas mahihirapan din si patient kasi ang dami niyang procedure, di ba? Mas marami siyang gagawin sa kanya. So, syempre... Ano yan nilagay na yan? ano po yan? Parang tawag namin paper point. Panglinis po. Panglinis, pang-dry ng kanal. Kasi tinanggal na po namin yung ugat dyan. So, root canal treatment po yan. Kapag ayaw ni patient talagang ipabunot, pero dadaan talaga siya dyan sa mga ganyang klaseng procedure na ni-root canal po muna, tinanggal yung infected na ugat, and then nilinis, pero paano mo ika-crown yan? Wala na siyang kakapitan, di ba? Wala nang kakapitan po yung crown. Ang jacket crown kasi, yan ay nagbe-base kung gaano katibay yung natitira na tooth structure. So since parang pudpud na rin to halos, so meron na naman siyang additional na mangyayari tulad po nito. Yan po yung bakal po yan. Ang tawag namin post. Dowel post. So after ng root canal treatment niya, gagastos na naman siya for another expenses na ganito at ipapasok po yan dun sa loob. Para yung crown niya, yung nasa itaas, nasa top, yan po yung magiging abutment ng dental crown. Kasi mahalaga po yung matibay yung abutment. So yan po, nilagay na po yan dyan. So yan po yung ipinasok na dowel post and core. So ang daming procedure, di ba? Kung hindi lang tayo magpapabaya, hindi tayo aabot sa maraming ganyan. So yan po yung... Pricey din yan, ma'am. Opo, pricey din yan. Ang dami pong nilagay dyan, ni root canal, nag-dowel post, yung bakal, tapos yung nakalabas na bakal uli, yung pinaka-abutment. Tapos ika-crown pa po yan. O, iba na naman ang crown. O, diba? So, masyadong pricey, pero may patient talaga na handa siyang gumastos. Wag lang bunutin yung napabayaan niyang ipin, no? Dahil lang sa napabayaan. So, dyan po, from there, saka naman siya ika-crown. So, ganun po yung mga pinagdadaanan. No? Ibig sabihin, kung yan ay naaalalay pa lang sa maliit pa lang na butas, napapastahan na. No? As good as new. Lalo na kung maliit pa lang yung sira, i-address na po agad. Kaso hindi nga po nararamdaman yung maliit na sira. Kaya ano po yung gagawin? Pupunta po, magbi-visit kay dentist ng mas maaga. As much as possible, meron pong 3 months or to 6 months dental visit. So, yan. Yan po yung expensive na nangyayari na tulad ng isang patient namin na nagpa-treat. Ayaw niya magpabunot, o di sige, ito yung mga dadaanan mo. So, yan po ay isa sa mga hassles. Ma'am, may tanong dito si Ma'am Normie Opo. Barugis. Sabi niya, bakit po kaya nagpapatong-patong ang mga ngipin? Ayun. Sa ilang taong gulang or nag-adult na siya, no? Siguro mga ganyan ay 13, 14 years old.
So meron pong kasing development pa rin yung ating jawbone. Nagde-develop yan. So yung ngipin natin, Sister Normie, ano yan yan talaga yung hugis niya, ganyan talaga laki niya. So kapag hindi na-develop, nag-expand yung ating buto, lalabas yung ngipin na as is yung size, hindi magkakasya doon sa mga buto, hindi makakasa. Hindi makakasa. So, underdevelop yung mga buto, hindi nag-expand. Di ba? Pag nag-grow tayo, nag-expand din, nag-grow din yung mga jawbone natin. So, na-underdevelop, pero pag lumabas yung ngipin, as is ang hugis. Pag lumabas, wala nang pwesto, nagpapatong-patong. So, doon ngayon pumapasok yung treatment na braces, no? Para lang makasakasa siya, mag-align siya, kasi mal-alignment na because of crowding. So, ang treatment doon is orthodontics na. So, braces na. No? Yun naman ang use ng braces. So, pagka ganun po, maaga pa rin pagbantay sa ngipin ng mga nag-grow nating mga anak, mahalaga po yung panoramic x-ray. Kasi doon pa lang makikita na. At pag nakita natin earlier, na-detect, uy, magka-crowding po to. So meron na po kaming pinapasuot na, let's say, expander, no, yung mga appliance na sinusuot ng bata para po mag-expand din yung kanyang jaw, yung kanyang space, no, para tumaas yung space niya. Kasi may darating na ngipin na malaki. So, ganun po yung kahalagahan na nadidetect early yung mga children natin as early as 10 years old pataas. Kasi dyan na po yan magkukumpleto ng permanent teeth. Okay? So, isa pa rin consequence ay yung mawawala na lang basta ang ngipin. No? Sa ayaw at sa gusto, kapag ka nagkaroon ka ng periodontitis, yon. Kasi pagka napabayaan po ang isang, yung ating gilagid, hindi lang yung ngipin ang alagaan, pati gilagid, inaalagaan po yan. So pag napabayaan po, no, hindi natin alam, nagkakaroon ng ngipin ng gum pocket. Parang bulsa po yun. Na kung saan, hindi mo na malilinis yung pagpumasok doon sa gum pocket ang pagkain. Kailangan talagang thorough oral prophylaxis talaga. Tapos, with cooperation ng pasyente, pagdating sa bahay, gum, home care, rigid din talaga. Hindi pababayaan. So, may pag-asa pa rin yung mga may periodontitis as long as patient and dentist parehong cooperation, so nagtitibay pa rin yung gums. Pero kailangan talaga aantabayanan, no? Merong gum treatment na ginagawa. So, yun po yung nangyayari pagka nagkaroon na po ng gum pocket. So, dun po manghihina ngayon yung mga tooth structure. Kasi napakahalaga po ng gums eh. No, kapag iyan ay nagkaroon na ng entry sa gums, ano susunod na sisirain? Yun na pong bone. Oh, 'di ba? Saan ba nakasalalay ang kapit po ng ngipin natin? Hindi nyo alam, kaya po yan matibay, kaya hindi yan gumagalaw. Kasi po yan ay napapalibutan ng unang-una ng buto. Doon siya nakatanim sa buto. Pero syempre may attachment po yung hair-like between the root and then the bone. May hair-like membrane attachment yan, parang mga nakakasana, parang thread-like, no? For cushion, in case na makakagat ka ng matigas, cushion lang yung ngipin, hindi agad madadamage. So, yung buto, nakakapit po yung root, nakocoveran pa siya ng gums, so yun po yung mga protection ng ating root na teeth, no? Yung pinakaugat, yung roots ng ating ipin. Yun yung protection. So, kapag nawawala na unti-unti, na i-invade na po ng mga pagkain, bacteria, yung ating gums, sunod-sunod na po yan. Katulad nung nangyari po doon sa ating isang
slide, no? Na nagkaroon po yan, nagkaroon siya ng entry na. Okay? So, yan po, pag nawasak na po yung mga supporting bone and tissues, wala nang mag-hold in place ng ipin, yan na po yung resulta. Later, mabubunot na siya. Bakit? Kasi ugang-uga na po yung ipin. Severe na po yung periodontitis niya. Yan, sobrang sira ng buto at hindi na po siya wala nang kakapitan. So, yun po, yung mga malalang consequences din ay yung overall health. Overall health. Ano po yun? Naapektuhan din. No? Bukod sa chronic pain, no, may mga systemic infection din. Yung ating mga loob, no? Yung ating mga organs, no, lungs, yung ating brain, heart, meron po yung mga naapektuhan din. Bakit? Kasi bloodstream po eh. So, dumadaan lahat yung dugo, dadaan yan sa ating ipin, no? From head to foot, circulation, umiikot. So, may bloodstream. Hindi inilalagpasan ng ipin. Kaya pag may infection na yung ipin, so, doon na po natin ina-address as much as possible. Pag sobrang po yung infection, tanggalin na lang yung ipin. No? Worst comes to worst, tanggalin na lang si ipin kaysa magkalat pa siya na infection all over the body. So, yun po yung mga naaapektuhan nating mga pag pinabayaan po yung ating ipin. Okay? So far, yan pa lang po yung ating mga pag ini-ignore natin yung ating dental or oral problems. So, yan po, Ma'am Julie. Maraming salamat, Doc Lani, at talaga namang yung hindi natin papansinin ng mga akala natin, dededmahin natin na wala tayong nakikitang butas, walang nakikitang sira, pero meron naman pala doon sa mga ibang gilid-gilid. At ang dentista lang ang makakaalam kung saan po yung mga sira na yon na hindi natin nakikita. Sila nakikita nila yun. Kaya maraming salamat, Doc Lani. At yun nga kesa lagi nating pinapaalala na at least twice a year ay pumunta tayo sa ating dentista para lang ma-examine kung may sira yan o wala. At least malalaman po. Kesa naman na, kasi minsan gakarayom na butas. Oo, pero sa loob pala, butas na, sira na. Kaya yun, mas delikado at gayon din mas lalala pa. Or mas maraming maapektuhan at the same time, maapektuhan po ang ating bulsa. Ayun. Oo, kasi marami na pong gagamitin na mga instrumento, mga bagay-bagay gamot at yung mga ilalagay pa dun sa mga butas na yon. Kaya wag po natin kakalimutan na bisitahin natin ang ating dentista kahit na walang masakit. Bisita lang. Para pasyal lang ba? Oo, pasyal lang pag may time. Pag may time. Oo. Maraming salamat at meron ka pang sabihin sa kanila. Yeah, wag hayaang lumala. Diba? Paalala ang gamot sa mga nakakalimot. Yan. Mga paalala lang naman natin lagi yan. Oo, yan. At Okay. salamat sa mga dagdag kaalaman na naman narinig natin sa ating doktora at gayon din. Huwag mo na silang aalis, no? Ay, oo. Meron pa kasi susunod. May susunod Diba, pa ma'am? tayong programa. At maraming salamat sa 15 million na ating mga viewers. Yun nga, wag mo na kayong aalis at meron pa tayong susunod na programa. Ang The Baptist Lunch. Bye-bye.